Sister Cheng, dahil naniniwala ako sa Diyos, natatakot ang asawa ko na maging sanhi ito na mawala ang kita niya. Kaya inaaway at binubugbog niya ako para piliting isuko ang paniniwala ko sa Diyos. Ngayong nangyari ito sa akin, hindi ko alam ang gagawin. Nagkaroon ka na raw ng ganito ring karanasan? Oo. Ikwento mo naman ang tungkol dito. O sige. Nang tanggapin ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, nangaral ako sa asawa ko. Nagulat ako nang pagkarinig niya rito, nakahanap siya ng mga maling balita online tungkol sa ang iglesia na makapangyarihang Diyos. Ang mga ito'y paninira at mga sabi-sabing gawa-gawa ng CCP. Tiningnan niya ako ng masama at sinigawan. Tingnan mo to. Ang pinaniniwalaan mo'y ang kidlat ng silanganan na tinutugis ng CCP. Kapag inaresto ka nila, sesentensyahan ka at ikukulong. Hindi ka na pwedeng maniwala riyan. Tapos pinunit niya ang mga libro ko ng salita ng Diyos. Nang oras na yon, galit na galit ako. Pero naisip ko na tumututo lang asawa ko dahil nililin lang pa siya ng mga sabi-sabi ng CCP. Ito'y mauunawaan niya rin. Ano mang mangyari, ang paniniwala sa Diyos ang tamang landas sa buhay at hindi ko ito susuko. Tama. Matapos nun, araw-araw niya akong tinawagan para subaybayan. Nung panahong yun, isa akong graduate student. Kaya para maiwasan siya, dumadalo ko sa mga pagpupulong malapit sa school at umuwi lang ng Sabado at Linggo. Taong 2012 nang ilunsad ng CCP ang kampanya ng pagpigil at pag-aresto laban sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa internet, telebisyon at sa mga pahayagan, may mga sabi-sabi na kumukondena at naninira sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at hinuhuli ang mga mananampalataya. Oo. Natakot ang asawa kong mahuli ako at maapektuhan siya nito. Kaya mas sumigpit ang restriksyon niya sa akin. Kaya binantaan niya rin ako. Ididiborsyo niya raw ako kapag nagpatuloy akong maniwala. Sumama ang loob ko pagkarinig ko nun. Sa China, bukod sa pwede tayong makulong sa paniniwala sa Diyos, inuusig din tayo ng ating pamilya. Napakahirap nito. Oo. Kung magdidiborsyo kami, anong mangyayari sa anak namin? Tama. Ilang araw akong walang interes sa pagganap ng tungkulin ko. Miserable ako. Tapos nang malaman ng isa sa mga sister ko ang kalagayan ko, binasahan niya ako ng salita ng Diyos. Nakatulong ito sa akin kaya babasahin ko rin sa'yo. Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao. Na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Lingid sa lahat ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahang ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos na humihiling sa mga taong magpatotoo sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubukan halimbawa, sa likod ng mga eksena nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos. Ang nangyari kay Job ay ang mga gawa at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo, ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Amen. Amen. Pinaunawa sa akin ang mga salita ng Diyos na ang mahihirap na kalagayang ito'y ang asawa ko na pinaghihigpitan at inuusig ako sa panlabas. Pero sa totoo, ito'y panggugulo ni Satanas. Nais ng Diyos na iligtas ang mga tao at nagdudulot si Satanas ng kaguluhan at pagkagambala. Para pagtaksilan ko ang Diyos, maiwala ang kaligtasan niya at mahila pababa sa impyerno. Talagang masama at malupit si Satanas. Napagtanto ko sa pagbabahagi mo na ang mga pakanan ni Satanas ang nasa likod ng pag-uusig ng asawa ko sa akin. Gusto ni Satanas na gawing imposible sa akin na iwan ang pamilya ko para pagtaksilan ko ang Diyos. At humantong na nakalibing sa tabi ni Satanas. Tama, pag nauunawaan natin ang katotohanan, makikilala natin ang pakanan ni Satanas. Sa panahong yun, nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, napakababa ng tayog ko. Bigyan mo ako ng pananampalataya. Magdiborsyo man kami, hindi kita pagtataksilan at hindi ako mahuhulog sa mga pakanan ni Satanas. Amen. Matapos akong manalangin, di na yun mahirap tiisin at nagpatuloy akong magpalaganap ng ebanghelyo at tumupad ng tungkulin. Teka, nabalitaan ko na sa pagtatapos ng taong yon na aresto ka sa isang pagpupulong? Oo. Inakusahan ako ng disturbing social order at ikinulong sa loob ng 30 araw. Sa interogasyon ko, binantaan ako ng mga pulis. Alam na nang
School mo na nahuli ka dahil sa paniniwala mo, plano ka nilang patalsikin. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin at sasabihin ng nalalaman mo, makikipag-usap kami sa dean para sa'yo. At pwede mong ituloy ang pag-aaral mo. Pag-isipan mo ng mabuti. Pagkaalis nila, tiningnan ko ang malalamig na rehas na bakal ng selda. At nakaramdam ako ng pagkalumbay at kalungkutan. Kung mapapatalsik ako para sa pananalig, magiging isyong pampolitikal ito. Mananatili yun sa student record at police profile ko. Walang ospital na tatanggap sa akin. At mauuwi lang sa wala ang pangarap kong maging isang doktor. Sa edad kong 30 years old, mawawala ang pag-aaral ko, trabaho at kinabukasan. Paano ko mabubuhay sa hinaharap? Paano ko haharapin ang diskriminasyon mula sa mga kamag-anak ko at ibang tao? Sa loob ng ilang araw, hindi ako nakakain o nakatulog ng maayos. Oo, talagang mahirap pumili sa ganong klase ng sitwasyon. Nung panahong yun, araw-araw akong nanalangin sa Diyos tungkol dito. Isang umaga, hindi ko na malayang umaawit na ako ng himno ng salita ng Diyos. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点儿苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，是被神称唯一的人，这不是最有意义的人生吗？ Amen. Lalo kong naantig habang kinakanta ko ang himnong yun ng salita ng Diyos at hindi ko mapigilan ang pagdaloy ng mga luha ko. Isa akong nilikha at dapat akong maniwala at sumamba sa Diyos. Natural na gawin ko to. Oo, Isinilang ako sa pamilya ng mga mananampalataya para malaman ko ang pagkakaroon ng Diyos sa murang edad. Sa mga huling araw, pinili ako ng Diyos at tinulutan akong marinig ang tinig ng Panginoon. Tinulutan niya akong matanggap ang pagdidilig ng salita ng Diyos, tanggapin ang paghatol nito at matanggap ang kanyang kaligtasan. Ito'y kamanghamanghang pagpapala. oo. Naisip ko ang maraming tao na sumunod sa Diyos. Para ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos, inusig sila at naghirap. At marami ang nagbuwis ng kanilang buhay. Lumikha silang lahat ng magandang patotoo para sa Diyos. Lubhang nakakapukaw yun para sa akin. Kung susuko akong paniwalaan ng Diyos para protektahan ang mga interes at kinabukasan ko, meron pa rin ba akong konsensya? Karapat-dapat ba akong matawag na tao? Ang isiping yun ang nagbigay sa akin ng lakas. At sumumpa ako na mapatalsik man ako kahit na ano ang maging hinaharap at kapalaran ko. At siraan man ako ng mga tao sa paligid ko, hindi ko pagtataksila ng Diyos at tatayo akong saksi para sa Kanya. Amen. Sa huling interogasyon ko, mahinahon kong sinabi sa mga pulis, kung patatalsikin ako ng school, pakisabi sa asawa ko, kunin niya rin ang mga gamit ko. Nang makita nilang determinado ko, umalis silang mukhang pinanghinaan ng loob. Salamat sa Diyos. Amen. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos. Tinutulan ng asawa mo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaya pagkatapos nun, lalo sigurong naging seryoso ang mga paghadlang niya. Oo.
Matapos akong palayain at pauwiin, galit na sinabi ng asawa ko, kapag naaresto ka raw uli dahil sa paniniwala mo sa Diyos, hindi lang yun magiging 1 buwan na detensyon. Makakaapekto ito sa amin ng anak mo. Ang anak natin ay hindi makakapasok sa universidad o makakakuha ng trabaho. Hindi mo ba naiintindihan? Dahil sa pagkaaresto mo, dahil sa paniniwala sa Diyos, nagdusa rin ako ng 1 buwan. Hindi ko masasabi sa'yo kung gaano karaming beses akong umiyak nun. Para mailabas ka sa kulungan, naglibot akong nagmamakaawa ng tulong at napahiya talaga ako. Hindi ko na balak na magdusa pa ulit. Itinanong din niya kung pwede kong itigil ang paniniwala ko at mas isipin ko ang pamilya ko. At para pigilan ako sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kapatid, binantayan niya ako na parang isang kriminal. Ayaw niya akong payagang umalis ng bahay at di ako binigyan ng kalayaan. Para palang nakakulong ka na rin. Tama. Pag nasa trabaho siya, binabantayan ako ng nanay niya. Lagi siyang tumatawag para itanong kung nasan ako at anong ginagawa ko. Paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa naging panibagong galaw ng CCP at ang mararahas na pamamaraang ginagamit para ipaalam sa akin ang kahihinatnan ng pagsuway sa CCP at alisin ang paniniwala ko. Sinabi rin niya, alam kong peke ang mga sabi-sabi na gawa ng CCP tungkol sa simbahan mo. Nais mong maniwala sa Diyos at pinagbabawal nila ito. Pero kung susuway ka, sisirain nilang buhay mo. Tingnan mo ang mga namatay sa panahon ng Rebolusyong Pangkultura. Kung gagalitin mo ang CCP, hindi ka makakatakas sa ibang bansa. Sumali sa usapan ng biyanan ko. Sinasabing walang kwenta ang CCP pero may kapangyarihan sila. Mga ordinaryong tao lang tayo. At di tayo malakas para labanan sila. Pagkatapos nun, pinatalsik ako dahil sa paniniwala ko sa Diyos. At isinisi ng asawa ko sa paniniwala ko ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa pamilya namin. Sa tuwing may nakakaabala sa kanya, pinapagalitan, kinukot siya at pinapasaringan niya ako. Ang maharap sa ganong klase ng buhay ay iniwan akong nalulumbay. Hindi ako makapagbasa ng mga salita ng Diyos o makontak ang mga kapatid ko. Kaya lalo akong miserable. At hindi ko alam kung kailan matatapos ang mga araw na yun. Kung gayon, Sister Cheng, paano mo dinanas ang panahong yon? Nung panahong yun, madalas akong manalangin sa Diyos para bigyan niya ako ng kaliwanagan, gabay at maunawaan ko ang kalooban niya. Isang araw, naalala ko ang sipi ng salita ng Diyos. Marahil ay naaalala ninyong lahat ang mga salitang ito, sapagkat ang aming magaang kapighatian na saglit lang ay gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Narinig na ninyong lahat dati ang mga salitang ito. Subalit walang nakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Ngayon alam ninyo ang tunay na kabuluhan ng mga ito. Tutuparin ng Diyos ang mga salitang ito sa mga huling araw. At sa mga malupit na inusig ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito ay nakahimlay na nakapalupot. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway niya. Kaya sa lupaing ito, isinasailalim ang mga nananalig sa panghihiya at pang-aapi. Kung kaya, matutupad ang mga salitang ito sa iyo sa grupong ito. Dahil ito'y sinimulan sa isang lupain na kumukontra sa Diyos, lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid. At matagal isakatuparan ang marami sa kanyang mga salita. Sa gayon, ang mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos, na bahagi rin ng pagdurusa. Hindi madali sa Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa paghihirap na ito, ginagawa niya ang isang yugto ng gawain niya. Ipinapakita ang kanyang karunungan at kamanghamanghang gawa at ginagamit ang pagkakataong to para makumpleto ang grupong ito ng tao. Amen. Amen. Naunawaan ko na dahil kinamumuhian ng malaking pulang dragon ng Diyos at marahas na nilalabanan siya, bilang mga mananampalataya sa China, nakatakda tayong magtiis. Pero ang pagdurusang ito ay makabuluhan. Ginagamit ito ng Diyos para gawing perpekto ang ating pananampalataya at bigyan tayo ng pagkilala. Naisip ko, dahil lang sa naniniwala ako sa Diyos, ikinulong ako ng CCP. Pinatalsik nila ako sa school ko at ginamit ang trabaho at kinabukasan ng pamilya ko para bantaan ako. Tunay ngang masama ang CCP. Oo. Pinigilan ako ng asawa kong maniwala sa Diyos dahil naniwala siya.
sa mga kasinungalingan ng CCP at kinatakutan ng hakbang nila. Ang pagdanas sa pag-usig ng CCP ay tinulutan akong makita ang malademonyo nilang diwa ng pagkapuot sa katotohanan. Habang lalo akong inuusig ng CCP, mas lalo kong tatanggihan at tatalikdan ito at susundin ng Diyos. Amen. Amen. Di man ako makapagbasa ng salita ng Diyos o makontak ang mga kapatid ko, naniwala ako na matapat siya at magbubukas siya ng landas para sa akin. Oo. Kung gayon, paano mo ulit nakontak ang simbahan? Pagkalipas ng 10 buwan, nagawa ko sila uling makontak. Ay, magaling yon. Nang nakakabasa na ako ulit ng salita ng Diyos, nadama ko ang labis na kasabikan at ang pagiging katangi-tangi ng salita ng Diyos. Pag mas nagbabasa ako, mas sumisigla rin ang pakiramdam ko. Salamat sa Diyos. Isang araw, makalipos ang ilang buwan, natagpuan ng asawa ko ang devotional notebook ko sa kwarto ko. Nang malaman niyang naniniwala pa rin ako sa Diyos, uminit ang ulo niya. Sinuntok niya ako at sumadlak ako sa sahig. Tapos sinuntok niya ako ng hindi bababa sa 20 pang beses sa ulo ko. Halos mawalan na ako ng malay at nahilo ako. At may mga bukol ako sa ulo na kasing laki ng itlog ng kalapate. Naalala ko ang malamig na pagngangalit sa mukha niya at ang takot na takot naming anak na umiiyak na. Huwag mong suntukin si Mama, huwag mo siyang suntukin. Kinuwelyuhan niya ako at hinagis palabas ng pinto. Habang galit niyang sinabi, "Kung patuloy kang maniniwala sa Diyos, umalis ka na rito sa bahay ko." Nang makita ko kung paanong nagbago ang asawa ko, kung gaano siya kalupit at kawalang awa, at kung paanong wala siyang pakialam sa mga pinagsamahan namin, talagang nadurog ang puso ko. Ang lubos na hindi ko kinaya ay ang makita kung gaano katakot ang anak ko sa marahas niyang galit. Sa sandaling, lumapit siya sa akin, akala ng anak ko'y bubugbugin niya ako. Kaya tumakbo siya sa harap ko at itinaas ang kanyang maliliit na braso at sinabi niyang, "Lumayo ka kay Mama." Pag nasa itaas na palapag ako at lumapit sa hagdan ng asawa ko, sisigawan siya ng anak ko na huwag umakyat. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ng anak ko na puno ng takot, ang pinsala sa isipan niya na dulot ng karahasan sa tahanan sa murang edad. Para yung kutsilyong pinihit sa puso ko at mas namuhi ako sa malaking pulang dragon. Ang lahat ng sakunang ito'y sanhi ng pag-uusig ng Partido Komunista. Tama. Isang araw pagbalik ng asawa ko, matapos ang trabaho, inilabas niya ang cellphone niya at galit na sinabing, "Napakarami na namang tao ang inaresto ng CCP. Nais mo pa ring maniwala? Gusto mo bang mamatay? Pwede kang maniwala sa Diyos pero huwag mo na kaming idamay. Kung maaaresto ka na naman, hihirap ang buhay natin." Kung alam ko lang natatahakin mo ang landas ng paniniwala sa Diyos, di na kita pinakasalan. Labis akong nasaktan sa sinabi ng asawa ko. Naalala ko noon kung paanong binigyan niya ako ng mas konting kalayaan kaysa sa isang kriminal dahil lang naniniwala ako sa Diyos. Kung gaano kadalas niya akong binugbog at kung paano nito nasaktan ang anak ko. At napagtanto kong hindi ko na kayang makipagkompromiso. Kaya sumang-ayon ako sa hiling niyang makipagdiborsyo. Kaya ba nagdiborsyo na lang kayo? Hindi. Nang makita niyang nagpupumilit akong magpatuloy, tinawagan niya ang kapatid ko. Mahal ako ng kapatid ko at lagi niya akong ipinagmamalaki sa lahat. Pero dahil naaresto ako ng CCP, pinatalsik ako sa school at pinagbawalang ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung makikipagdiborsyo ako pagkatapos noon, magiging katatawanan na ako ng nayon. Labis na madidismaya ang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Tumawag ako sa Diyos at hiniling na protektahan ako para makatayo akong saksi. At para anuman ang kapaligiran, hindi ko isusuko ang paniniwala ko. Oo. Tapos naalala ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Kailangan mong taglayin ang aking katapangan. At magkaroon ng prinsipyo pag humaharap sa mahal mong walang pananalig. Hindi ka rin dapat sumuko sa anumang madidilim na puwersa para sa akin. Sumandal ka sa aking karunungan upang tahakin ang perpektong daan. Huwag hayaang mangyari ang pakanan ni Satanas. Tama yon. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at ang paniniwala at pagsunod sa kanya'y natural at tama. Oo. Manindigan tayo sa pinili nating landas at hindi tayo dapat maloko ni Satanas. Huwag nating hayaang hadlangan tayo kahit pa nang malalapit sa atin.
Sa harap ng kapatid ko, sinisig ako ng asawa ko sa mga nangyari dahil sa paniniwala ko sa Diyos. Nang makita niyang mahinahon ako mang sasaktan niya ako pero pinigilan siya ng kapatid ko. Mahinahong sinabi sa akin ng kapatid ko, matanda ka na, kaya mo nang gumawa ng sarili mong desisyon. Pero kailangan mong isipin ang mangyayari sa anak mo kapag nakipagdiborsyo ka. Kung titingnan mo kung anong nangyari sa anak ko, malalaman mo kung anong mangyayari sa anak mo. Ang mga salita niya ay nagpalungkot sa akin. Dahil naisip ko ang tungkol sa diborsyo niya at kung paanong madalas na kinukot siya at minamaliit ng mga tao ang kanyang anak. Nakakaawa para sa isang bata na walang ina. Naisip ko, kung makikipagdiborsyo ako, hindi ba mawawala ng sariling ina ang anak ko? Hindi ba siya magdurusa ng diskriminasyon at pangungutya mula sa mga kurot kaklase niya? Kung titira siya kasama ng kanyang amang hindi mananampalataya at kanyang lolo't lola, matatahak ba niyang landas ng paniniwala sa Diyos? Nang maisip kong bata pa siya, hindi ko kakayaning malayo sa kanya. Tama. Miserable talaga ako nung panahong yun. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, hindi ko kayang pakawalan ng anak ko. Lagi akong nalulungkot pag naiisip ko ang kinabukasan niya. Hinihiling kong gabayan mo at protektahan ang puso ko. Pagkatapos, nagbasa ako ng salita ng Diyos at natagpuan ko ang isang landas sa pagsasagawa roon. Sabay nating basahin ito. Sige. Maliban sa pagsisilang at pagpapalaki ng anak, ang tungkulin ng mga magulang sa buhay ng isang bata ay ang bigyan lang sila ng isang formal na kapaligiran na kalalakihan nila sapagkat walang makaiimpluwensya sa kapalaran ng tao maliban sa itinadhana ng lumikha. Walang sino man na makakakontrol sa uri ng magiging kinabukasan ng isang tao. Ito ay nauna ng inaitadhana. At hindi mababago kahit na ng sariling mga magulang ang kapalaran ng isang tao. Kaugnay naman sa kapalaran, ang bawat isa ay nagsasarili at bawat isa ay may sariling kapalaran. Kung kaya, walang magulang ang makakapagpaiwas sa kapalaran sa buhay ng isang tao o makakapagbigay ng impluwensya sa papel na gagampanan ng isang tao sa buhay kung kaya't walang magulang ang makakatulong sa kanyang anak na matupad ang misyon niya sa buhay. At gayon din walang kaanak ni numan ang makakatulong sa kanya na akuin ang sarili niyang papel sa buhay. Kung paano isinasagawa ng isang tao ang sariling misyon at sa anong uri ng pamumuhay sa kapaligiran niya ginagampanan ng sarili niyang papel, ay ganap na itinatadhana ng sariling kapalaran sa buhay. Sa madaling salita, walang ibang patas ng mga kondisyon ang makakaimpluwensya sa misyon ng isang tao na itinadhana ng lumikha. Ang lahat ng tao ay nagkakahustong isip sa kapaligiran kung saan sila lumaki. Tapos sa bawat hakbang, tinatahak nila ang sarili nilang landas sa buhay at tinutupad ang tadhanang pinlano para sa kanila ng lumikha. Di namamalayan, pumapasok sila sa malawak na dagat ng sangkatauhan at inaako ang papel nila sa buhay, kung saan ginagawa nila ang dapat nilang gawin bilang mga nilalang, alang-alang sa katalagahan at kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Amen. May isa pang sipi. Nandito, basahin mo. Sige. Ang mga plano at pantasya ng mga tao ay perpekto. Di ba nila alam na ang bilang ng mga anak na mayroon sila, ang kanilang itsura, mga kakayahan ay hindi nila mapagpapasyahan? Na ni kapiraso ng mga kapalaran ng kanilang mga anak ay wala sa kanilang mga palad. Ang mga tao na di Panginoon ng kapalaran nila'y umaasang mabago ang kapalaran ng susunod na henerasyon. Walang kapangyarihang takasan ang kapalaran nila, sinusubukan nilang kontrolin ang kapalaran ng mga anak nila. Hindi kaya nasasobrahan ang tiwala nila sa sarili? Hindi ba ito kahangalan at kamangmangan ng tao? Amen. Amen. Nilikha ng Diyos ang lahat at may kataas-taasang kapangyarihan at ang kapalaran ng mga tao ay nasa mga kamay niya.
Ang mga magulang ay nagpapalaki lang ng mga anak, di nila mababago ang kapalaran ng isang bata. Oo. Naiisip ko lagi na pwede kong kontrolin ang buhay ng anak ko. Na makahanap siya ng kaligayahan hanggat nasa tabi niya ako. At maaakay ko siya sa landas ng paniniwala sa Diyos. Pero nang mag-isip ako uli, niwala nga akong kontrol sa kapalaran ko. Kaya paano ko makokontrol ang kapalaran ng anak ko? Oo. Naisip ko ang katotohanan nagkasakit ang anak ko at hinimatay. At ni hindi ko mapagaan ang sakit niya. Maghintay at magbantay lang ang kaya ko. At ang magmakaawa sa Diyos na protektahan siya. Nadapa siya habang umaakyat ng bundok at muntik nang mahulog sa bangin. Wala talaga akong magawang anuman. Ay, misteryoso siyang nailigtas ng isang patay na puno sa gilid ng bangin. Ang mga katotohanan ito'y nagpaunawa sa akin na kahit na inalagaan ko siya sa lahat ng posibleng paraan, walang garantiya na hindi siya magkakasakit o daranas ng sakuna. Tama, kahit ang mga di mananampalataya ay sinasabing ang kapalaran ng tao'y itinakda ng langit. Nasa mga kamay ng Diyos ang buhay ng mga tao. Ang pagdurusang tinitiis ng tao at kung anong landas ang tinatahak niya ay pauna ng itinakda ng Diyos dati pa. Walang pagpapasya't impluensya ang mga tao sa mga bagay na ito. Oo. Nang maunawaan ko ang mga ito, nakadama ko ng kaginhawaan. Dapat kong ilagay ang buhay ng anak ko sa mga kamay ng Diyos at sundin ang mga pagsasaayos niya. Bilang isang nilikha, ito ang dapat kong gawin. Amen. Nang makita ng asawa kong nagpupumilit akong maniwala sa Diyos, diniborsyo niya ako. Pinaalis niya ako sa bahay at ipinagkait sa akin ang kustodiya ng anak namin. Nais pa nga niyang alisin ang karapatan kong bumisita. Nang tanungin ko siya tungkol sa hatian ng ari-arian, sinubukan niya akong hampasin sa ulo. Prinotektahan ko ang sarili ko tulad nito, pero nalamog ang mga pulsuhan ko, kaya 2 buwan akong hindi makabitbit. Hinampas din niya ang likod ko ng ilang beses kaya mahigit. 1 buwan akong inubo ng matindi. Tapos, kinamkam niya ang daan-daang libong inipon ko mula sa trabaho. Sabi niya, naniniwala ka sa Diyos? Kung gayon pumunta ka sa Diyos mo, hilingin mo sa kanyang pakainin at bihisan ka. Ay nako, nang makita ko ang asawa kong labis na di makatwiran, naalala ko ang mga salita ng Diyos. Kapag nanggagalaiti ang isang tao at nagwawala, kapag nababanggit ng Diyos, nakita na ba niya ang Diyos? Kilala ba niya kung sino ang Diyos? Hindi niya alam kung sino ang Diyos, hindi naniniwala sa Kanya. At hindi pa siya kinausap, hindi siya kailanman ginambala ng Diyos. Kaya bakit siya magagalit? Masasabi ba nating masama ang taong ito? Mga makamundong uso, pagkain, pag-inom, paghahanap ng kasiyahan, paghabol sa mga sikat. Hindi ito makapagpapagulo sa taong ito. Gayunpaman, isang pagbigkas lang ng salitang Diyos o ng katotohanang salita ng Diyos agad siyang nagagalit. Ito ang bumubuo sa pagkakaroon ng masamang kalikasan. Ito'y sapat na upang patunayan na ito ang masamang likas ng tao. Amen. Amen. Tinulutan ako nitong makita ang masamang kalikasan ng paglaban sa Diyos ng asawa ko. Nagbalik tanaw ako. Sa simula nang malaman ng asawa kong naniniwala ako, labis siyang tutol. At pinunit pa niya ang aking mga libro. Sinubukan din niya akong pigilan sa paniniwala sa Diyos at hiningian ako ng diborsyo. Matapos kong maaresto at mapalaya, tinrato niya akong parang bilanggo. Hindi binigyan ng kalayaan. At madalas na malupit akong binubugbog. Minsan para bang gusto na niya akong patayin. Nang magdiborsyo kami, kinamkam niya ang lahat ng ari-arian ko para puwersahin akong maging desperado at mahirapang mabuhay. Ang layunin niya ay gawin akong pagtaksila ng Diyos. Ngayon ay malinaw ko nang nakita ang kalikasan at diwa niya. Siya'y dyablo na kinamumuhian at nilalabanan ng Diyos. Ang mamuhay kasama siya, wala kaming pagkakatulad, hindi ako magkakaroon ng kalayaan. At mabubuhay ako sa mga restriksyon. Naisip ko, paano ito naging tahanan? Ang mga ito ay mga paghapos. Ito ay impyerno. Oo. Ay naku, ang mamuhay kasama ang gayong dyablo'y magdadala lang ng pagdurusa. At ang diborsyo ay isang pagtakas mula ron. Totoong-totoo yan. Matapos ang diborsyo ko, di na ako nahahadlangan at nakokontrol ng asawa ko. Nagawa kong pumunta sa mga pagpupulong
at magbasa ng mga salita ng Diyos ng normal. Nadama ko talaga ang matinding gaan at kaginhawaan. At nagpasalamat ako sa Diyos sa pagliligtas niya. Salamat sa Diyos. Matapos marinig ang pagbabahagi mo, may landas na ako sa pagsasagawa. Salamat sa Diyos.